So guys, mga kabaro and friends, meron tayong ipapakita na video kung saan si Baron Geister, natatandaan nyo naman po siya. Siya yung naging bahagi ng PBB dati. Yung kanyang throwback video na pag nalasing siya iba. Nasigawan niya pa nga dito si Big Brother. So bali prangka po dito si Baron. Si Kuis Baron. Kumbaga sa pagkatao niya. Alam natin na lugmok siya sa pamamagitan ng alcohol. Kaya mga kabaro and friends, ipakita natin yung video na ito nung past years niya sa Pinoy Big Brother. Ito po yun. Housemates. Housemates. Oh! Yes po, kuya. Baron, pumasok ka sa confession room ngayon. Ngayon din, Baron. Grabe, no? Siguro si Kuis Baron, kaya siguro nagkaganito to. Siguro depression to sa kanyang buhay. Malaking dagok sa buhay niya yung tulad nito. Siyempre, alam ko broken family ata to si Kuis Baron, kaya nagkaganito eh. Siyempre, yung kuya niya, hindi siya masisi ng kuya niya talaga, si Donnie, na dati ding athletic. Actually, si Kuis Donald Geisler, ay supportive naman na sa kanya. Alam naman natin yung nangyari sa kanya. Sunod-sunod yung trahedya ni Kuis Baron. Ilang beses na kulong. Ilang beses na siyang nakalaya. May napaaway. Kapwa-artista, napaaway siya. Ayoko na pong i-video yung mga nangyari kay Kuis Baron kasi nakakaawa po talaga yung kalagayan niya. Lalo na yung alcoholic. Kaya nga ako guys di ako umiinom ng alak pag nalalasing ako kasi ayoko maging katulad ni Kuis Baron guys. Noon, na ganyan yung ugali niya. Sabihin na natin kung kailan tumanda siya, dito siya nagbago. Nagka-edad siya ng 40 plus, dito na siya nagbago. Ganun talaga ang life. Gulong ng buhay yan eh. Pero at least si Kuis Baron is blessing na yan sa Panginoon. Tinanggap na niya ang Diyos. Kinuha na siya ng Panginoon para mabago yung buhay niya. Hindi lang sa mahal niya sa buhay. Hindi lang si Ate Jamie na kanyang kasintahan at kanyang anak na isinilang. Sa iba pang naging unang anak ni Ate Jamie. Ako bilang tagahanga ni Kuis Baron guys, magaling na artista talaga to. Kasi guys, nakita naman natin yung video. Yung throwback niya sa PBB, ganun talala talaga yung una niya talaga nangyari. Lulong sa alcohol, siguro kaya siya ganun because of depressions. Naghahanap siya ng amor, pagmamahal sa iba't tao kasi siguro malayo siya sa piling ng magulang niya kasi. Sabagay, yan magsisimula ang sa pamilya talaga. Kapag hindi maganda yung relationship ng pamilya through mother-father, apektado yung anak. Kasi siguro si Kuis Baron nadala yung ganyang emosyon. Ito ngayon, ipapakita natin yung itong video ngayon na kung saan in-interview siya ng isa natin kakilala. Ito yung mga sinabi niya na about sa karir niya. Actually, sobrang iyak siya sa mga nangyari sa buhay niya. Ito, panoorin niyo yung maganda niya sinabi. Kailangan lang gustuhin natin yung pagbabago. Mismo manggaling sa puso natin. Hindi yung magbabago tayo para sa taong mahal natin o idinikta sa atin. Naniniwala ako na yun ang nag-work sa akin. Na-hit ko yung rock bottom. Na wala na akong mapupuntahan kundi abutin ang kamay ng Diyos. And there's always hope. We're never alone. Na-realize ko na marami palang nagmamahal sa akin. Akala ko yung mga nagsasabi sa akin na, huy, magbago ka na. Akala ko mga kaaway ko sila. Hindi pala. Sila pala yung tunay na nagmamahal sa akin. Change comes from within, but with the help of people who are struggling with the same kind of disease. So it's never too late to change. You could always talk to a friend who can bring you to a recovery program. Hindi nakakayang humingi ng tulong. Hindi nakakayang lumapit at aminin sa sarili na meron talaga akong problema. And wag natin antayin na umabot sa point na
It's either mabaliw tayo, totally mawalan ng taong maniniwala sa atin at mag-give up ng lahat. And wala sa edad yan. Tignan nyo, noon akala ko wala nang hope sa career ko. Kung kailan naging 41 ako, tsaka ako nagkaroon ng hits. Kung kailan ako tumanda, tsaka ako nagkaroon ng love story. Mga nakapilang projects na ako yung leading man. So kanya-kanyang pace yan. Huwag lang natin ikumpara ang sarili natin. Kasi the more na kinukumpara natin, the more nandun yung jealousy, yung hatred natin sa sarili. So hindi natin mahanap ang tunay natin pagkatao. Because recovery starts from acceptance, humility, and surrender. Kita niyo yung sinabi ni Kuis Baron. Napakaganda ng mensahe niya na hindi, kung kailan daw nagkaedad siya, sabi niya, kung kailan naging 40 na daw siya, 41, dito na daw siya nagkaroon ng magandang buhay, nagkaroon ng good career, gumanda na yung buhay niya. Siguro, niloob ng Diyos sa kanya na magbago na siya. Kahit kakaedad na, kasi tayo siguro, ako guys, kung ako tatanungin nyo, hindi naman para ganyan ako katulad ni Kuis Baron. Ako kahit may pinagdadaanan ako sa buhay ko, sa trabaho ko lalo, hindi ko dinidibdib yan, hindi ko dinadaan sa inom. Kahit nung Thanksgiving party na pinuntahan ko, hindi ako uminom talaga kasi baka mamaya magkagulo. Maaway ko pa yung amo, yung mga big boss, yung mga officer, mahirap na pong mangyayari yan. Baka mamaya madala sa trabaho yan, delikado. Ako bilang isang small content creator guys, gusto ko lang i-share tong nangyari about kay Kuis Baron. Katulad ko rin, naghahanap ng ibang pagmamahal sa ibang gusto natin makapili, gusto natin maging partner in life. Ako stay single po mga kabaro and friends, inaamin ko po yan. So yung mga kabaro and friends, ito po ang video natin mula sa ating Makabaro Talkback. Ito na po yung MTV Makabaro's Talkback. About nga po doon sa nangyari nga sa buhay ni Kuis Baron Geisler. Paano siya nagkaroon ng career. Unang-una pa lang, nung bata pa siya, teenager pa siya. Kaso nga lang, nung nagkaedad ng 20 plus, nalulong sa alcohol. May mga project naman siya. Nasasayang nga lang. Kasi nga, yung alak kasi sa katawan natin, unti-unting naaanay sa utak. Pero nung nagbago na si Kuis Baron, nagparehab siya, binigay niya na yung kanyang sarili sa Panginoon, isinuko niya. Ayun po, salamat Lord. Nagbagong buhay si Kuis Baron katulad. Sana ganito rin tayong lahat. Kahit sino sa atin. So yun mga kabaro and friends, ito na po ang ating Makabaro's Talkback para sa araw na ito. See you po sa mga susunod na ating pag-uusapan. Bye!